May mga lugar na kahit hindi ka naniniwala sa multo, mapapaisip ka kung bakit biglang ayaw mong manatili roon. Hindi dahil may nakita ka, hindi dahil may narinig kang boses, kundi dahil may parte ng katawan mo na kusang nagsasabing, umalis ka na. Sa isang liblib na bahagi ng Kasili, Cabuyao, Laguna, may dalawang lumang mansyon na matagal nang pinag-uusapan ng mga taong nakatira sa paligid. Magkatabi, halos magkapareho ang disenyo at parehong tila iniwan ng panahon. Tinatawag sila ng ilan na kambal na mansyon. Sa araw, isa lang silang lumang gusali. Pero kapag dumidilim na at bumababa ang hamog mula sa bundok, may mga taong nagsasabing may mga ilaw na lumilitaw sa mga bintana. May mga aninong gumagalaw sa loob. At may mga pagkakataong may naririnig na parang may naglalakad sa mga kwarto. Ang problema, walang nakatira roon. Ito ang kwento ni Ferdy at ang huling beses na pumasok siya sa mansyon. 21 taong gulang si Ferdy nang mangyari iyon. Estudyante pa siya noon at mahilig sa urban exploration kasama ang tatlo niyang kaibigan. Sina Ben, Mark at June. May maliit silang YouTube channel. Hindi pa sila sikat. Halos 500 subscribers lang. Kaya kapag may naririnig silang tungkol sa abandonadong bahay, lumang ospital o lugar na sinasabing haunted, pinupuntahan nila. Hindi naman sila seryosong naniniwala sa multo. Para sa kanila, content lang. Isang video, isang adventure, at kung papalarin, isang magandang thumbnail. Kaya nang may magkuwento sa kanila tungkol sa isang lumang mansyon sa Kasili, agad nilang napagdesisyonan na pumunta. 8:00 ng umaga sila umalis mula Maynila. Pagsapit ng tanghali, nasa paanan na sila ng bundok. Habang papalayo sila sa kabahayan, unti-unting lumiliit ang mga bahay. Naging mas makitid ang kalsada, mas makapal ang mga puno, at mas kaunti ang mga taong nakikita nila. Hanggang sa dumating sila sa isang lugar kung saan halos wala nang marinig, kundi hangin, kuliglig, at tunog ng kanilang sasakyan. Doon nila unang nakita ang mansyon. Huminto si Ben sa pagmamaneho. Walang nagsalita. Sa harapan nila ay isang napakalaking lumang bahay at ilang metro lamang ang layo nito. Naroon ang isa pang gusali na halos kapareho ng disenyo. 2 mansyon, parehong matanda, parehong tahimik, parehong mukhang matagal nang walang nag-aalaga. Sabi ni Ben, "Grabe, parang may mali sa lugar na to." Tumawa si Mark. "Pre, bahay lang yan." Pero hindi tumawa si Ferdy dahil mula sa kinauupuan niya, may napansin siyang isang bagay. Sa ikalawang palapag ng kaliwang mansyon, may kurtinang gumalaw. Isang beses, dahan-dahan, parang may taong dumaan sa likod nito. Tumingin siyang mabuti. Wala na. Pumasok sila sa kaliwang mansyon. Walang kandado sa pangunahing pinto. Kinailangan lang nilang itulak ito at nang bumukas ang pinto, parang napunit ang katahimikan ng buong bahay. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng amoy ng lumang kahoy, alikabok at amag. Makapal ang alikabok sa sahig. May mga sapot ng gagamba sa mga sulok. May mga bahagi ng kisame na bumigay na. Sa sala, may lumang sofa na halos kainin na ng anay. May malaking mesa, may sirang kabinet, at sa dingding, mga larawan. Marami. Mga larawan ng mga taong hindi nila kilala. May mga lalaki, may mga babae, may mga bata. Tahimik silang lahat na nakatingin diretso sa kamera. Nagbiro si Mark. Parang may family reunion.
Tumawa silang lahat, pero ilang segundo lang ang lumipas. Napansin ni Ferdy ang isang bagay. Sa isang larawan, may batang babae na nakatayo sa likod ng isang grupo. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya nakatingin sa kamera. Nakatingin siya sa gilid, diretso sa hallway. Napailing si Ferdy. Luma lang yan. Ipinagpatuloy nila ang paglibot. Umakyat sila. Sa bawat hakbang, kumikilos ang lumang kahoy sa ilalim ng kanilang mga paa. Pagdating nila sa ikalawang palapag, napansin agad ni Ferdy ang pagbabago ng temperatura. Malamig, sobrang lamig. Hindi tulad ng malamig na hangin. Para itong malamig na hangin na galing sa loob ng refrigerator. Napatingin siya sa kanyang braso. Nagsitayuan ang balahibo niya. Bakit ang lamig dito? Tanong niya. Baka may butas sa bubong. Sagot ni Ben. Pero nang tumingala sila, walang butas sa kisame sa bahaging iyon. Tahimik silang nagpatuloy. Hanggang may isa pang bagay na napansin si Ferdy. Amoy bulaklak. Sariwang bulaklak. Parang may bagong pitas na sampagita sa loob ng bahay. Huminto siya. Naamoy niyo? Napatingin sa kanya ang tatlo. Ano? Bulaklak. Umiling sila. Wala. Hindi na nagsalita si Ferdy. Nagpatuloy sila hanggang sa dulo ng hallway. May isang pintuan doon. Bahagyang nakabukas. Ang problema, kanina noong nasa hagdan sila, sigurado siyang sarado iyon. Hindi niya sinabi sa mga kasama niya. Baka mapahiya lang siya. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto. Isang lumang kwarto. May kama sa gilid. May maliit na aparador. At sa gitna, isang lumang tukador. Napakalaki ng salamin nito. May malalim na bitak sa gitna. Naglakad si Ferdy palapit. Uy, perfect shot. Itinaas niya ang kamera. Kinunan niya ang salamin. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya napansin nang pumasok sila. Sa reflection, nandoon silang apat. Pero sa likuran nila, may isang babae. Nakatayo sa sulok. Puting-pula ang suot nitong lumang damit. Mahaba ang buhok at nakayuko ang ulo. Nanlamig ang kamay ni Ferdy. Hindi siya agad lumingon. Tinitigan lang niya ang salamin. Umaasa siyang reflection lang iyon. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao, walang babae, walang anuman sa sulok. Natawa siya ng pilit. Guys, hindi siya pinansin ni Mark. Abala ito sa pagkuha ng video. Muli siyang tumingin sa salamin at doon siya tuluyang natakot. Nandoon pa rin ang babae, pero may nagbago. Hindi na nakayuko ang ulo nito. Nakatingin na ito sa kanya, diretso. At habang nakatitig si Ferdy, dahan-dahang ngumiti ang babae. Hindi malaki, hindi exaggerated. Isang maliit, mabagal, halos natural na ngiti. Parang taong nakakita ng isang kakilala. At mas nakakatakot iyon dahil sa unang pagkakataon, napansin ni Ferdy ang mukha nito. Maputla, parang ilang araw ng patay. May maitim na bahagi sa ilalim ng mga mata. At ang balat sa paligid ng bibig ay tila humihila habang nakangiti. Napaatras si Ferdy. Lalabas na ako. Bakit? Hindi maganda pakiramdam ko. Pre, multo lang yan. Hindi ako nagbibiro. Lumabas siya. Sumunod si June. Naiwan sina Ben at Mark sa loob.
Naghintay sina Ferdy at June sa hallway. 5 minuto, 10 minuto. Walang lumalabas. Ang tagal nila, sabi ni June. Baka kumukuha pa ng footage. Lumipas ang ilang minuto. Biglang, may narinig silang tunog mula sa kwarto. Parang may mabigat na bagay na gumalaw sa sahig. Napatingin sila. Ben, walang sagot. Mark, tahimik. Muli silang naghintay hanggang biglang may narinig silang mabilis na yabag. Papunta sa kanila mula sa dulo ng hallway. Lumabas si Ben. Maputla. Kasunod si Mark. Parehong walang imik. Anong nangyari? Hindi sumagot si Ben. Diretso lamang siyang naglakad pababa. Sinundan nila. Pagdating sa labas, sakalang huminto si Ben. May nakita kayo? Hindi agad nagsalita si Ben. Tumingin muna siya sa mansyon. Pagkatapos ay sinabi niya, yung babae. Nanikip ang dibdib ni Ferdy. Sa salamin? Tumango si Ben. Akala namin imagination lang. Huminga siya ng malalim, pero habang kumukuha kami ng footage, nakita namin siyang nakatayo sa likod. Tahimik si Ferdy. Akala namin reflection lang. Tumigil si Ben. Pero nung lumingon kami, hindi niya tinapos. Ano? Tumingin si Mark kay Ferdy. Wala siya. E di multo? Umiling si Mark. Hindi. Ano? May narinig kaming yabag. Napatingin silang lahat sa mansyon. Galing sa hallway. Papunta sa amin. Pero wala kaming nakitang tao. Sandaling natahimik si Mark. Hanggang narinig namin siyang huminga. Huminto siya sa likod namin. Hindi na sila nagtagal. Sumakay sila sa sasakyan at umalis. Sa buong biyahe, walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Pagdating ni Ferdy sa bahay, hindi niya agad sinabi sa pamilya niya. Sa halip, kinopya niya ang footage mula sa kamera papunta sa laptop. Isa-isa niyang pinanood. Unang clip, normal. Ikalawang clip, normal. Ikatlong clip, normal. Hanggang sa nakita niya ang footage sa hallway. Pinaus niya. 4 silang naglalakad. Si Ben sa unahan, kasunod si Mark, si June, at siya sa likod. Pinanood niya ulit. May kakaiba. Nag-zoom siya at doon niya nakita. Sa pinakadulo ng hallway, may isang anino. Huminto siya. Binalikan ang video. Play, pause, play, pause. Unti-unting lumapit ang anino. 3 hakbang, 2 hakbang, 1 hakbang. Hanggang malinaw na ang katawan. Babae, puting damit, mahabang buhok, nakayuko, at sumusunod mismo sa likod nila. Hindi siya tumakbo, hindi siya lumutang. Naglalakad lang siya, parang isa talaga siyang kasama. Pero may isang bagay na hindi nakita ni Ferdy noong una. Pinanood niya ulit, frame by frame. Habang papalapit ang babae, unti-unting umaangat ang mukha nito. At bago matapos ang clip, nakatingin na ito diretso sa kamera. Diretso kay Ferdy, at sa huling frame, nakangiti siya. Isinara ni Ferdy ang laptop, pero bago tuluyang maging itim ang screen, may nakita siyang reflection. Sa screen ng laptop, sa likod niya, may babaeng nakatayo. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon. Umupo lang siya roon nakatitig sa itim na screen. Hanggang sa narinig niya ang isang napakahinang tunog mula sa likod. Isang yabag. Nakapatigil siya. Isa pa, mas malapit. Hindi na niya kinaya.
Tumakbo siya palabas ng kwarto. Hindi kailanman na-upload ni Ferdy ang footage. Tinanggal niya ang file, format, delete, empty recycle bin. Pero makalipas ang ilang araw, tinawagan siya ni Ben. May tanong ito, "Pre, bakit? Na-delete mo na ba yung video?" "Oh, sigurado." "Oh, bakit?" Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Ben, "May nakita akong bagong file sa kamera ko." "Anong file?" "Hindi ko alam." "Video? Picture? Anong picture?" Hindi agad sumagot si Ben. "Kuha sa loob ng mansyon." "Eh di baka naiwan lang." "Hindi pre." Humina ang boses niya. "Hindi kami kumuha ng picture na to." Ipinadala niya ang larawan. Binuksan iyon ni Ferdy. At doon siya tuluyang nanlamig. Larawan iyon ng hallway. Parehong hallway. Parehong mansyon. Parehong lumang dingding. Pero wala silang apat sa larawan. Sa dulo ng hallway, may babae, nakatayo, nakasuot ng puting damit. At ang mas nakakatakot, may apat na madilim na marka sa sahig papunta sa kanya. Parang bakas ng basang paa, papunta sa babae. Hindi papalayo, papunta sa kanya. At sa ilalim ng larawan, may nakalagay na oras, 2:17 a.m. Ang problema, ayon sa camera metadata, kinunan ang larawan 2 araw matapos silang umalis sa mansyon. Hindi na muling bumalik sina Ferdy sa Kasili. Hindi rin nila ipinost ang footage. Hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino ang babae. Hindi nila alam kung paano siya napunta sa mga recording. At higit sa lahat, hindi nila alam kung bakit pagkatapos nilang umalis, parang may sumama sa kanila. Dahil ilang linggo matapos ang insidente, may napansin si Ferdy sa bahay nila. Tuwing 2:00 ng madaling araw, bumababa ang temperatura sa hallway. Minsan may amoy ng sariwang bulaklak at ilang beses niyang narinig ang tunog ng mabagal na yabag sa labas ng kanyang kwarto. Pahinto. Mas malapit. Hanggang sa isang gabi, narinig niya ang tunog na pinakamalapit sa lahat. Sa mismong tapat ng kanyang pinto, hindi niya binuksan. Hindi siya sumilip. Nanatili lang siyang nakahiga habang pinakikinggan ang katahimikan. Hanggang may isa pang tunog. Hindi yabag, hindi katok, kundi isang mahina at mabagal na paghinga sa kabilang bahagi ng pinto. Kinabukasan, wala siyang nakitang tao. Pero sa sahig sa labas ng kanyang kwarto, may 4 na basang marka, bakas ng paa, at ang direksyon ng mga ito mula sa hagdan papunta sa kanyang pintuan. May mga lugar na hindi mo kailangang paniwalaan para matakot ka. Dahil minsan, sapat nang makita mo ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag. At kung sakaling mapadpad ka sa isang lumang bahay sa bundok at makakita ka ng isang pintong bahagyang nakabukas, huwag mo nang alamin kung sino ang nagbukas. Dahil baka hindi ikaw ang unang taong hinihintay nitong pumasok. Baka matagal ka na nitong hinihintay. Ito ang tahanan ng kababalaghan. Kung mayroon kang sariling paranormal experience, maaari mong isumite ang iyong kwento. At tandaan, hindi lahat ng bagay na sumusunod sa iyo ay makikita sa salamin.